Hello Awesome World! Dahil balik eskwela na naman, ay share ko sa inyo ang tipikal na araw namin ni Dos tuwing may pasok. Itong beses ang pasok ni Dos sa isang linggo at pang-umagang schedule niya. Ako mismo ang naghahatid sa kanya kasi kapag hindi ako ang kasama niya ay ayaw niya rin pumasok. Kaya pagkagaling ko agad sa duty, sasamahan ko na naman siya sa school. Pinagbibiling ko na agad sa mga kasama namin sa bahay na bihisa na siya para pagdating ko ay nakaready na. Pero minsan ay natatapat din na wala akong duty. Di naman ganun kalayo ang school niya sa bahay namin kaya isang sakayan lang ng tricycle papunta doon. Eto kasi ang pinakamalapit sa amin na school na may sped class kaya dito ko siya pinasok. Gusto ko rin sana na sa regular class siya pumasok pero nakikita ko din na di niya pa talaga kaya at may mga behavior pa siya na dapat i-correct. Sana this year mapatherapy na namin siya kasi malaking tulong talaga sa improvement niya ang therapy. Kabisado na nga ni Dos ang daan papunta sa classroom niya. Katabi ng classroom niya ay ang regular class ng kinder. Minsan naiinggan niya siyang pumasok doon pero sinasabihan ko lang siya na hindi niya classroom yun. Maputi na lang at nakikinig din siya at hindi nagtatantrums. Kung mapapansin nyo ay may gate pa din papunta sa classroom nila. Sadyang sinadya yan para sa proteksyon ng mga bata sa sped class. May mga bata kasing bigla na lang tumatakbo palabas at parang maiwasan din na madistract sila ng mga batang nasa regular class. Pagkadating ng classroom ay rutina niya ang magtanggal ng sapatos at magsuot ng tsinelas panloob. Good morning! Then, get your shoes. You put Tatlo it ang there. teacher nila sa classroom at kadalasan ay tatlo din silang magkaklase. Iniiwan ko lang siya sa classroom at maghihintay ako ng 2 oras hanggang sa matapos ang klase niya. Ang mga parents ay may waiting area kasi di pwede na nakikita kami ng mga bata para mas makafocus sila sa activities nila. Pagkatapos ng klase ay kukunin na namin sila sa loob. Minsan nakikipag-usap muna ako sa teacher at kinukumusta ang behavior ni Dos at kung ano ang mga activities na ginawa nila para ma-follow up ko sa bahay. May ugali kasi si Dos na hindi niya tinatapos ang activities niya lalo na kung ayaw niya at kapag pinilit ay nagtatantrums. Minsan nga ay naririnig ko pa sa labas pero hinahayaan ko lang na sila teacher ang mag-manage sa kanya. Ganyan din ang pinakita niyang behavior during sa assessment niya sa developmental pedia kaya highly recommended talaga ang behavioral therapy sa kanya. Oo, sa akin napapasunod ko siya pero di naman sa lahat ng oras ay sasamahan ko siya sa classroom. Need niyang maging independent din. Pagkatapos nga ng klase ay bumibili kami ng pagkain pang merienda niya at para pasalubong din sa kapatid niya. Mainam din ito sa kanya kasi nasasanay siya sa maraming tao sa paligid niya. Minsan ay dinadala ko pa siya doon sa covered court kasi maraming bata doon na naglalaro kasi recess time ang labasan nila Dos. Pero kapag galing ako sa duty, uwi agad kami para makapagpahinga din ako. Dati nahihirapan ako sa ganitong setup pero kapag nakikita ko yung mga improvement ni Dos ay nakakawala talaga ng pagod at nag-e-enjoy na rin ako sa routine ko. Hindi madali maging awesome parent pero para sa anak lahat ay kakayanin.